Sa pagpapaganda o kaya'y pagpapagwapo, hindi ba't madalas na kopyahin ng karamihan ay ang mga celebrity? Gusto mo bang malaman ang sikreto kung paano nila napapanatili ang ganda o pagkamacho? Walang pakipot ng i-reveal. Sikreto ni Idolo. Ang sikat na host naman na si Kuya Kim Atienza, ginugugol niya ang panahon sa paglangoy at pagtakbo. Taong 2010 nang stroke at atakihin sa puso si Kim. Napakabigat ng schedule ko. But the stroke was bound to happen. Whether mabigat ang schedule mo o hindi, stressed ka o hindi. Akala ko talaga mamamatay na ako. Mabuti na lamang at naagapan. Mula nang malampasan ni Kim ang banta ng matinding karamdaman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Bumalik din si Kim sa kanyang healthy lifestyle. Isang oras ng pagtakbo at pagtulo ng tumatagaktak na pawis. Imbis na tubig ang inumin ni Kuya Kim, inuming kulay berde o green ang ipinakita niya sa amin. Yung barley by itself ay rich in vitamins and rich in antioxidants. Kailangan natin yan para mag-recover yung katawan natin at para hindi tayo tumanda ng mabilis. Nagustuhan niya, so yun ang ginagamit niya ngayon tuwing. Actually, hindi lang sa tuwing tatakbo araw-araw niyang iniinom. Mayaman kasi ang barley sa natural nitong enzyme, folic acid, chlorophyll, organic sodium at marami pang iba. Pwedeng 2 capsules o 3 capsules twice a day. Pero pag kami mga sakit na at maramihan na yung kailangan niya, yung juice powder na yung pinagagamit ko. Kasi mas marami kang kailangan na mga nutrients para sa katawan. Yan ang 2009, na-diagnose po ako na mayroon akong prostate cancer. 3 sakit ang sakit ko. Diabetes, high blood, prostate cancer. 5 gamot ang iniinom ko. Ang payat-payat ko na noon, talagang alam ko mamamatay na ako. Talaga naman, Heart, puro buhay ang pinag-uusapan dito sa Star Talk. Joy Cancio. Tapos ito naman, patuloy na nakikipaglaban para mabuhay. April Boy Regino, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Sa lahat po ng nakikinig nanonood pala. Oo. Sa Star Talk. Yeah. We will try to do this as clinically as possible, no? Kasi ang pinag-uusapan natin ay prostate cancer, no? Ito, itatanong ko not only for the sake of our viewers, pero para sa akin na rin. Kasi ano ba talaga ang sintomas ng pagkakaroon ng prostate cancer? Para alam natin lahat. Una po, meron pong lumabas na dugo. Doon sa, alam nyo na. Alam nyo na kung saan parte yun. Tapos po, syempre, yung mga buto mo, nananakit. Yan. Parang, oo, yung mga buto ko joints. dito sa, oo. Hindi, dito. Buto talaga mismo? Oo, buto okay. mismo. Nangangawit. Oo, kaya, dinala na ako ng misis ko sa ospital. Para patingnan saan po ako. kayo na-diagnose noon? Sa US. Sa US. Oo, doon ako Sa US nangyari? Sa US nangyari. 2009. 2009. Pero anong initial reaction mo? Syempre, una-muna nabigla ako nung sinabi na ng doktor na cancer, ganon. Prostate cancer, ganon. Kumuha po kayo ng second opinion? Oo, 2. Bali, una, lalaki yung doktor na tumingin sa akin. Tapos sinabi nga na, yun nga, prostate cancer. Tapos, siyempre, ayoko maniwala dahil cancer Ang hirap, siyempre, parang torture sa iyo yun Ibig sabihin, pagka-cancer, mamamatay ka na, di ba? Lagi naman connotation Oo, kaya, sabi ko, mahal, punta tayo sa ibang doktor. Pangalawa, babae na yung tumingin. Ayun na, talagang sinabi na gano'n talaga. Kaya din siguro po na medyo sinikreto nyo muna. Or not really sinikreto, yung inayos nyo na muna po siguro yun. Kaya hindi nyo po sinabi. Is that the reason why? Oo, siyempre, ba't ko sasabihin? Siyempre, ayoko naman kaawaan ako ng tao. Na siyempre, pagka sinabing may sakit ka, may cancer ka, siyempre, ang unang reaction ka, kawawa ka naman, di ba? Gusto ko yung matapang pa rin ako na yung makita nila nakangiti. Oo, lumalaban. At ngayon po, naging open ka sa aming lahat, nakipag-guest ka dito sa Star Talk para maging open at pag-usapan. Kasi kanina nga po, may sinasabi din po kayo which might serve as an inspiration sa mga cancer patients. May sinasabi po kayo kanina. Oo nga po. Kaya nga po pala ako nag-guest po dito sa inyo at salamat naman sa Star Talk dahil binigyan niyo akong pagkakataon na magpaliwanag. Okay.
Sa ngayon po, ako po ay cancer-free na. Cancer-free. Cancer-free. Oh, that's a good news. Salamat. Oo, talaga. Salamat po sa Diyos at binigyan niya po ako ng panibagong buhay. Anong ginawa para maging cancer-free ka? Siyempre una, dasal muna. Aha. Nagdasal kami pamilya dahil nung una, makita ko yung mga anak ko, nag-iiyakan na yung misis ko. Saka ako, hindi na ako bumabangon. Talagang ayokong Depression, bumangon, ayaw na akong of course. kumain dahil alam ko may cancer na ako. Pero sabi ng asawa ko, mahal, bumangon ka. Lumaban ka. Magdasal tayo sa Diyos. At tutulungan niya tayo. Magdasal tayo. Pagaling ka niya. Tapos sinundan ko rin po ng gamot na yung pong iniinom ko ngayon na pure barley. Barley, yes. Which is good Opo. for Ito po yung yung nagpagaling po sa akin dahil araw-araw na talaga kung minom ako nito, marami juice po ito na talaga. Same din yung kay Maritoni Fernandez, yung barley. Yun yung inuulit Ayun, nila. yun. And Parang Ang pangalan niya Sante overflowing, Pure Barley, yung kay Pure- Martoni. yes. Hindi, parang na may cancer ako, stage 2 siya. Siyempre, when you discover you have cancer, natural na magpapakimo, magpaparadiation, lahat yon ginawa ko. Pagkatapos, isa sa matinding side effect ng chemotherapy is bumabagsak yung immunity sa katawan mo. So, talagang prone ka sa sakit and everything. Doon ko na-discover yung barley. Nag-internet ako, nagre-research ako sa internet. Doon nakita ko, nabasa ko doon na meron palang produkto na young barley grass na nakaka-natural, nakakabalik ng immunity sa katawan. Yung recovery period ko nung first chemotherapy ko na tumagal ng 21 days, naging 4 days lang nung pangalawang chemo ko na. So, sa sobrang believe ko sa product, yun, nag-research hanggang sa everyday ko na siya tinake. Sabi ng mga doktor ko, hindi na daw ako magkakaanak ulit pagkatapos ko magpa-chemotherapy dahil nga sa sobrang toxic ng mga drugs ng chemo, masisira na daw yung ovaries ko. Hindi na ako magkakaanak ulit. Pero dahil sa pag-take ko ng barley araw-araw, after 3 years nakalipas, bumalik yung menstrual cycle ko, nagkaanak ako ulit. So, parang lahat ng sinabi ng mga doktor ko na imposible na mangyari, nabaliktad ng barley, naayos yung sistema ko. Nagkaanak ako ulit, Eva. Ngayon, meron akong 4-year-old na anak na lalaki. So, every day, hindi ako nagpa-vitamins, hindi ako ang tawag doon yung maintenance meds. Wala akong tinitake na gano'n. Tinitake ko lang talaga barley, araw-araw. So, syempre, kahit paano, tao lang naman ako, hindi ko naman sasabihin na kahit kailan hindi ako nagkakasakit. Pero, magkasakit man ako, ina-up ko lang yung dose ng barley, nakukontra siya kaagad. Pag masama ang pakiramdam ko, dodoblihin ko yung tinitake ko ng barley dose. Kinabukasan, okay na. Ugong Mindoro. Lumabas ako dito sa Manila dahil nagpagamot ako sa amin sa Mindoro na nagkaroon ako ng sakit na sabi, tumor and cancer daw. Nalaman ko dito sa Manila, sa PGH na yung sakit ko na cancer is stage 4 na daw, sabi ng doktor. Sabi niya, tatanggalin na daw niya yung aking mata, yung cheekbone, in yung aking alang-alang. Pero hindi ako nawala ng pag-asa dahil higit pa akong, sabi ko gagaling ako. May isang lumapit sa akin yung tita ko na sabi niya may gamot daw siya na para inumin ko para sa kagalingan ko. Yung Sante Pure Barley. Tapos nun, nag-take ako nun, una yung capsule. Nag-take ako niyan, umaga, 2 capsule in morning. Tapos may lumabas dito sa aking ilong na may dugo na may para siyang nana. Yun. Lumabas siya sa ilong ko nung uminom ako nito, capsule. Sabi ng tita ko, sabi ng kapatid ko, siguro tita, mas maganda yun. Sabi, meron pa kaming mas maganda yung powder.
ito yung powder na tinitake ko dahil sabi nila, kailangan daw i-make a dose ko. Dahil nga yung sakit ko, cancer stage 4. Tapos nung tinake ko siya, morning and evening ko siya tinitake. Tapos tuloy-tuloy lang yung inom ko, umaga, hapon. Ito na lang pinagpatuloy ko. Wala namang binibigay yung doktor ko na ibang gamot, kundi ito lang yung ininom ko. Naglaman ko napang ko sa sarili ko na nagkaroon ng magandang improve yung hitsura ko ngayon. Nawala yung nararamdaman kong mga sakit-sakit, pati yung okay na yung mata ko naging okay na. Dahil dito sa Santi Pure Barley. Nagpapasalamat ako. Binigyan ako ng Santi Pure Barley na maganda para marugtungan yung pangalawang buhay ko. Itong mga ganitong mga produkto, maganda itong isasama as part of our regular diet. The reason being is it's very hard to maintain a balanced diet right now. Karaniwan sa mga tao na civilian, no, ang pagkakaunawa nila, ang iinumin nila gamot. Pero actually, hindi yan gamot. Isang klase yan ng pagkain na sobra ang sustansya. Like for example, barley. Yung sustansya nito is perfectly designed to work together kasi galing sila sa mga natural sources. Walang nilagay na anything na synthetic. Biniyayaan talaga tayo ng very powerful immune system. So yun yung panglaban natin sa sakit. Pero ang pinakamagandang paraan natin, supply natin ng katawan natin ng mga nutrients na kailangan natin na madali nating maaabot. No? So, nakukuha yan sa pamagitan ng pag-take mo ng mga magagandang klaseng food supplement. Isang example na doon, itong barley. Itong barley, actually, pwedeng inumin ng kahit sinong tao. Okay? So, hindi mo kailangan magkasakit para uminom ng barley. Kasi ito ay part ng iyong magandang diet. It will assure you of a better health in the future.